Eliza, you need to eat up. You locked me in the trunk for hours. Are you gonna eat the whole thing? Come on, we need to go. A la princesa me la voy a llevar o puedes morir. Tell him the safety's on. Nagsimula ang pelikula sa mahigpit na binabantayang Colombian border, kung saan ang isang cargo truck na may dalang tila mga ordinaryong imported na produkto ay dumaan sa isang checkpoint. Gayunpaman, nang ito ay nakarating na sa destinasyon, dito na nabunyag ang tunay na kargamento. Ito ay isang Amerikanong lalaki na nagngangalang Chris Cheney. Ang mga smuggler na naghatid sa kanya ay sinubukang mangikil ng mas marami pang pera, ngunit si Chris, na nagbayad na ng mataas na presyo para sa iligal na transportasyon, ay hindi na pumayag dito. Sa kabila ng pagiging outnumbered, ang tila ordinaryong Amerikano ay napakagaling pala sa martial arts at madaling napabagsak ang dalawang armadong lalaki. Matapos harapin ang mga smuggler, nagsimula ng mabuo ang tunay na misyon ni Chris Cheney. Una siyang nakitang dumalaw sa puntod ng isang babae na malinaw na minahal niya, at makikitang puno ng malamig na determinasyon ang kanyang mga mata. Pagkatapos nito, tinahak niya ang daan patungo sa isang marangyang mansyon, kung saan sinimulan niyang manmanan ang isang dalagita na nagngangalang Elisa. Anak siya ng isang makapangyarihang cartel boss na nagngangalang Vicente, isang lalaking namumuno sa Colombian black market. Ngunit sa kabila ng kanyang nakakatakot na reputasyon, si Vicente ay isang mabait at napaka-protective na ama kay Elisa, isang debosyon na lalong tumindi 15 taon na bago namatay ang kanyang asawa. Sa ibang lugar sa lungsod, ipinakita sa atin ang isa pang nagbabadyang kasamaan. Sa isang tahimik na tindahan ng cake, habang naghahanda na ang clerk na magsara para sa gabi, isang kakaibang lalaki ang tumatambay para sa isang piraso ng cake, at tumangging umalis. Nang magalang niyang hilingin sa kanya na umalis na sa tindahan, kinumpronta siya ng lalaki, at ang kanyang kilos ay biglang nagbago mula sa tahimik tungo sa nakakatakot. Ibinunyag niya na ang kanyang kaliwang kamay ay isa ng prosthetic, at nakatago sa ilalim nito ay isang mahaba at matalim na kutsilyo. Ginamit niya ito para sa distang piliting pakainin ang nanginginig na babae ng isang kagat ng cake. Hindi nagtagal, isang pulis na babae ang nagkataong pumasok sa lugar, agad na binunot ang kanyang armas at sinabi sa baliw na umalis. Pagkaalis ng lalaki, nag-alok ang opisyal na ihahatid pa uwi ang nanginginig na tindera. Ngunit nang makasakay na sila sa kanyang sasakyan, lumitaw ang lalaki mula sa backseat at pinatay silang dalawa. Ang lalaking ito ay si El Corvo, isang psychopathic hitman na kilala sa kanyang sadistikong kalupitan. Kinaumagahan, inihatid si Elisa sa paaralan sa ilalim ng pagbabantay ng dalawa sa pinakamahuhusay na bodyguard ni Vicente. Ang kanyang ama, na alam na marami siyang kaaway, ay hindi nakipagsapalaran sa kanyang kaligtasan. Habang nakahinto ang kanilang sasakyan sa stoplight, isang lalaking palaboy ang lumapit, at nagmamakaawang humingi ng barya. Nang hindi nila siya pinansin, nagalit ang lalaki at binasag ang rearview mirror ng sasakyan. Lumabas ang dalawang bodyguard para turuan siya ng leksyon, ngunit dito sila nagkamali. Lumalabas na ang palaboy na lalaki ay talagang si Chris in disguise. Sistematiko niyang pinabagsak ang dalawang gwardya, pagkatapos ay hinabol ang tumatakas na si Elisa, at matagumpay na nadukot ang anak na babae ng cartel boss. Kalaunan ng araw na yun, nakarating kay Vicente ang balita ng pagkidnap, at siya ay sumabog sa matinding galit. Inilabas niya ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagpapahirap sa dalawang bodyguard, na nabigong protektahan ang kanyang anak mula sa nag-iisang lalaki. Nang siya ay tapos na sa kanila, tumawag siya sa telepono at pinakilos ang kanyang buong criminal network. Naglagay siya ng napakalaking bounty sa ulo ng kidnapper ng kanyang anak, nilinaw na handa siyang magbayad ng anumang halaga at patayin ang sinuman para lang maibalik siya ng ligtas. Samantala, itinigil ni Chris ang sasakyan sa isang liblib na kagubatan at pinalabas si Elisa sa trunk. Sa sandaling malaya na siya,
Sinubukan niyang tumakbo para sa kanyang buhay, ngunit ang kakaiba dito, si Chris ay hindi kumilos tulad ng isang karaniwang kidnapper. Kalmado siya at parang walang balak na saktan ang dalagita. Ipinaliwanag ni Chris na dati siyang kaibigan ng kanyang ina, at dating malapit na kasamahan ni Vicente. Sinabi niya na bago namatay ang kanyang ina, ipinapangako niya kay Chris na ilayo si Elisa mula sa buhay ng kartel, sa takot na siya ay lalamunin ng marahas na mundong yun. Gayunpaman, si Elisa ay hindi naniniwala dito, sa pag-aakalang ito ay gawa-gawang kwento lamang upang lokohin siya. Upang patunayang hindi siya sasaktan, nag-take si Chris ng risk at iniabot sa kanya ang kanyang baril, ngunit agad na nag-backfire ang plano. Kinuha ni Elisa ang baril at itinutok ito sa kanya, at hiniling na iuwi na siya. Nang wala ng ibang choice, Jesus Christ! Sinimulan na ni Chris ang pagmamaneho patungo sa lungsod. Nang sa wakas ay hinila ng galit na si Elisa ang gatilyo, sinalubong siya ng walang kwentang pag-click, dahil noon pa man ay wala naman talagang laman ang baril. Ilang sandali pa, pumasok si Chris sa isang gasolinahan para magpagasolina. Nang makakita ng pagkakataon, lumabas si Elisa sa sasakyan at sumigaw ng tulong. Ang kanyang pag-iyak ay nakuha ang atensyon ng 4 na binata, na sa pagsisikap na maging mga bayani, ay agad na pinagtulungan si Chris. Habang busy si Chris sa pagdurog sa kanyang mga tagapagtanggol, isang laban na halos tumagal lang ng 1 minuto. Nagawang makahanap ni Elisa ng isang payphone at tinawagan si Vicente. Ngunit nang sasabihin na niya sa kanya ang kanyang lokasyon, naabutan siya ni Chris. Dito na nagtatapos ang pagtatangka niyang makatakas, dahil itinali na ni Chris ang kanyang mga kamay para masiguradong hindi na muli siya makakatakas. Habang nagmamaneho sila patungo sa isang hindi kilalang destinasyon, ang patuloy na pagreklamo ni Elisa ay nagtulak kay Chris upang ibunyag na ang kanyang tunay na koneksyon sa kanya. Lumalabas na hindi lang siya kaibigan ng kanyang ina, dahil siya talaga ang kanyang tunay na ama. I'm your real father. Ipinaliwanag ni Chris na sila ay magkasintahan 15 taon na ang nakakalipas, ngunit isang insidente ang nagland sa kanya sa kulungan sa mahabang panahon. Naiwang walang masabi si Elisa, nahihirapang iproseso ang balita na hindi naman talaga siya kamag-anak ng lalaking nagpalaki sa kanya. Samantala sa mansyon, mas lalong hindi mapakali si Vicente sa bawat oras na lumilipas. Inutusan niya ang kanyang kanang kamay, isang lalaking nagngangalang Nick, na doblehin ng pabuya sa ulo ng kidnapper, at nilinaw na hindi hadlang ang pera basta't maibalik lang niya ng ligtas ang kanyang anak. Gayunpaman, ang katapatan ni Nick ay kaduda-duda. Matapos iwanan si Vicente, gumawa siya ng isang lihim na tawag sa baliw na hitman na si El Corvo, at ipinaalam sa kanya na open na ang anak ni Vicente. Kahina-hinala ang kanyang mga kilos, na nagpapahiwatig na siya ay may sariling masamang plano. Samantala, dinala ni Chris si Elisa sa isang maliit na diner para kumain ng tanghalian. Sa isang sandali ng pansamantalang kapayapaan, hiniling ni Elisa na sabihin sa kanya ang higit pa tungkol sa kanyang ina. Inilarawan ni Chris ang kanilang hindi mapaghihiwalay na pagsasama at pagkatapos ay ibinunyag ang isa pang revelasyon sa kanya. Ang pagkamatay ng kanyang ina ay hindi isang aksidente, at siya talaga ay pinatay ng mga tauhan ni Vicente. Tumanggi si Elisa na paniwalaan ito, hindi matanggap na ang mabait at mapagmahal na ama na kilala niya ay isang cold-blooded killer. Naputol ang kanilang pag-uusap nang ang isang grupo ng mga gangster, na malinaw na mga tauhan ni Vicente, ay dumating sa diner at inatake si Chris. Habang busy si Chris sa pakikipaglaban sa bagong banta, nahuli si Elisa at dinala sa headquarters ng isang kaalyadong leader ng gang. Agad namang nakipag-ugnayan ang leader kay Vicente, at inilagay si Elisa para makausap siya. Nang walang pag-aalinlangan, kinumpronta niya si Vicente tungkol sa pagpatay sa kanyang ina, isang tanong na lubos na nagpakaba sa kanya, lalo na nang mabanggit ni Elisa ang pangalan ni Chris. Ngunit bago pa siya makasagot, nangyari ang isang hindi inaasahang bagay. Si El Corvo at ilang armadong lalaki ay sinalakay ang gusali, at nagsimula ng isang karumal-dumal na masaker.
Sa sumunod na kaguluhan, nagawang makatakas ni Elisa sa mga bumihag sa kanya, kung saan kumuha pa nga siya ng baril at pinaputukan si El Corvo para pabagalin siya. Sa sandaling yun, dumating si Chris sa lugar at agad na nakipaglaban sa hitman na may hawak na kutsilyo. Ngunit sa kakaibang dahilan, tila mas nakatuon si El Corvo sa paghuli kay Elisa kaysa sa pakikipaglaban kay Chris. Sa kabila ng pagkakaroon lamang ng isang functional na kamay, ang husay ng hitman ay walang katulad, at maging ang bihasang fighter tulad ni Boyka, ni Chris, ay natagpuan ang kanyang sarili na hindi makasabay. Nang malapit na siyang tapusin ni El Corvo, si Chris ay nailigtas ng isang hindi inaasahang bayani. Tinulungan niya ang sugatang si Chris na makasakay sa sasakyan, at mabilis silang nagmaneho palayo. Si Elisa, na nalilito pa rin sa lahat, ay pinilit si Chris para sa katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina. Nahihirapan siyang paniwalaan na si Vicente, ang tanging ama na kilala niya, ay maaaring ang halimaw na inilalarawan niya. Dito na inilapag ni Chris ang lahat ng kanyang baraha sa mesa. Ipinaliwanag niya na ilang taon na ang nakakalipas, siya, si Vicente, at ang kanyang ina, ay hindi mapaghihiwalay na trio ng mga magnanakaw. Ngunit nang mabuntis ang kanyang ina sa anak ni Chris, nakakita si Vicente ng pagkakataon para masolo siya. Inorkestra niya ang huling malaking heist, at pagkatapos ay sadyang sinet up si Chris upang mapunta sa kanya ang sisi at makulong. Nang makulong si Chris, nakuha ni Vicente ang pera at ang babaeng pinagnasaan niya para sa kanyang sarili. Ang kwento, na puno ng pagtataksil at kasakiman, sa wakas ay nagsimula ng magkaroon ng kahulugan sa broken-hearted na si Elisa. Sinabi ni Chris na ang diamond necklace na palagi niyang suot ay regalo mula sa kanya, na ibinigay sa kanya noong sanggol pa lamang siya. Pinili niya ang mga brilyante dahil gusto niyang lumaki siya na kasing tatag tulad niya. Pagkatapos ay ibinahagi niya ang kanyang huling alaala ng kanyang ina, na bumisita sa kanya sa bilangguan. Sinabi nito sa kanya kung gaano kamiserable ang buhay nila kay Vicente, na labis na mapang-abuso at mapang-kontrol. Ipinapangako niya kay Chris na kung may mangyari man sa kanya, balang araw ay papalayain niya ang kanilang anak mula kay Vicente. Kasabay nito, dumating si Vicente sa pinangyarihan ng naunang massacre, at natagpuang patay ang lahat ng kanyang mga tauhan, at wala na rin ang kanyang anak na babae. Ang mas nakakagulat ay ang sight ni El Corvo, isang malupit na figura mula sa sarili niyang madilim na nakaraan, na nakatayo sa gitna ng patayan. Nang gabing yun, sinubukan ni Chris na magnakaw ng sasakyan, nagpaplanong ilayo na si Elisa sa bansa ng tuluyan. Gayunpaman, tumanggi si Elisa na umalis sa Colombia dahil hindi pa rin siya ganap na nagtitiwala sa kanya. Iginiit niya na si Chris ay isang estranghero na walang karapatang baguhin ang kanyang buhay, anuman ang kanilang biyolohikal na koneksyon. Sa kalagitnaan ng kanilang pagtatalo, nagpakita ang may-ari ng sasakyan. Habang si Chris ay busy sa pagsisikap na takutin ng lalaki na ibigay ang kanyang sasakyan, nakita ni Elisa ang kanyang pagkakataon. Sumakay siya sa driver's seat, ninakaw ang sasakyan para sa kanyang sarili, at mabilis na umalis para iwan si Chris. Dumiretso siya sa isang payphone at sinubukang tawagan si Vicente para humingi ng tulong, ngunit naputol ang kanyang pagtatangka. Lumitaw si El Corvo mula sa dilim at agad na lumapit para kunin siya. Sakto namang dumating si Chris para makialam, ngunit na-corner sila ng hitman at tinutukan sila ng baril. Do you consider yourself a sharpshooter? You wanna find out? On 3 you should. Okay! Matapos may tali sina Chris at Elisa, sinimulan ni El Corvo ang pag-torture kay Chris, at iginiit na malaman kung sino talaga siya. Sa isang sandali ng paglaban at pagtanggap, sumigaw si Elisa na si Chris ay ang kanyang ama. Nang marinig ang pagtanggap sa kanya ng kanyang anak na babae, nagdala ito ng kislap ng tagumpay kay Chris, kahit nasa gitna ng sakit. Ngunit para kay El Corvo, ang pahayag na ito ay nagdulot lamang ng isang bago at sadistikong ideya, at nagpatuloy sa pagbugbog kay Chris hanggang sa mawalan siya ng malay. Kinabukasan, natagpuan ni Vicente na si Chris ay binitay ni El Corvo sa isang puno, na pinananatiling buhay sa pamamagitan lamang ng walang katiyakang pagbabalanse sa isang gulong. Nang makita ang lalaki mula sa kanyang nakaraan, ang tao na kanyang ipinagkanulo at inakala niyang nawala na ng tuluyan, nagliyab sa galit si Vicente. Binigyang diin niya na anak na niya si Elisa ngayon, at si Chris, isang mahirap na ex-convict, ay hinding-hindi siya mabibigyan ng magandang kinabukasan. Sa sobrang galit,
Sinipa niya ang gulong mula sa ilalim ni Chris, dahilan para mabitay siya. Ngunit sa huling segundo, nang ma-realize na si Chris lamang ang posibleng makabawi sa kanyang anak mula sa baliw na si El Corvo, tinulungan na niya ito. Ang dalawang ama, na may malalim na pagmamahal para kay Elisa at may malalim na puot sa isa't isa, ay napilitan na ngayon na bumuo ng alyansa. Sa tense na biyahe patungo sa meeting point, sinubukan ni Vicente na i-clear ang hangin kahit na bahagya. Inamin niya na kahit siya ang nag-frame kay Chris noon, hindi siya ang pumatay sa ina ni Elisa. Nanumpa siya na kahit na hindi niya biolohikal na anak si Elisa, noon pa man ay mahal na niya ito bilang sarili niya. Ang kanilang pag-uusap ay naantala ng isang tawag mula mismo kay El Corvo, na pumayag na palayain si Elisa, ngunit pagkatapos lamang niyang makipagkita sa kanilang dalawa. Sa panahon ng tawag na ito, nabunyag ang huling pagtatraidor. Si El Corvo ay nakikipagtulungan kay Nick, ang sariling kanang kamay ni Vicente upang ibagsak ang kartel. Nang marinig ito, si Vicente, na labis na nagalit, ay tinapos ang tawag at agad na pinatay ang traidor na si Nick on the spot. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, ipinaliwanag ni Vicente ang kanyang madilim na kasaysayan kasama ang hitman. Ginamit niya ang mga serbisyo ni El Corvo para sa kanyang negosyo, ngunit ang sadistikong ugali ng lalaki ay naging ng malaking problema. Sinubukan siyang idispatcha ni Vicente sa pamamagitan ng pagkadena at paghulog sa kanya sa isang industrial crusher, ngunit si El Corvo ay himalang nakatakas sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang sariling kamay, at pagkatapos ay pinatay ang lahat ng mga tauhan ni Vicente sa proseso. Alam ni Vicente na ang buong pagsubok na ito ay personal na paghihiganti sa kanya ng hitman. Kalaunan, nakarating na sila sa isang napakalaking abandonadong pabrika, kung saan sina Chris, Vicente, at ang kanyang dalawang natitirang bodyguard ay naghiwa-hiwalay para hanapin si Elisa. Hindi nagtagal, nahanap ni Vicente ang kanyang dalawang patay na tauhan. Kalmado siyang winelcome ni El Corvo, at pagkatapos ay dinala siya sa isang nakakatakot na tanawin. Lumalabas na ikinadena si Elisa sa isang conveyor belt, na dahan-dahang lumalapit sa bibig ng parehong industrial crusher na ginamit ni Vicente ilang taon na ang nakakalipas. Sa isang tunay na sadistic twist, itinuro ni El Corvo si Vicente sa isang cutting tools, at sinabi sa kanya na maaari niyang iligtas ang kanyang anak kung magagawa niyang putulin ang mga chain sa kanyang braso, o kaya naman ay mismong ang braso ni Elisa. Nang walang sinasayang na oras, agad na sumugod si Vicente sa makina at nagpapanik na sinusubukang putulin ang mga chain, ngunit ito ay masyadong makapal. Nang ma-realize na ang tanging paraan upang iligtas siya ay isakripisyo ang kanyang sarili, naghanda siyang tumalon sa crusher para i-jam ang mga gears. Habang sinusubukan ni Vicente na iligtas si Elisa, nakipag-ugnayan si Chris kay El Corvo sa isang malupit na huling labanan. Sa kalagitnaan ng laban, tuwang-tuwang ipinagtapat ng hitman ang buong katotohanan. Inamin niya na siya ang pumatay sa ina ni Elisa, ngunit ito ay sa utos ni Vicente. Idinagdag niya ang malupit na detalye na gusto lang ni Vicente na magmukhang suicide ang pagpatay, ngunit nadala siya dito. Pinahirapan at inararo muna niya ang babae bago siya pinatay, na siyang ikinagalit ni Vicente at naging dahilan ng kanilang pagtatalo. Nang marinig kung paano binaboy ang babaeng mahal niya, ginawa nitong nag-aapoy sa galit si Chris. Nang malapit na siyang makapagpatama ng isang finishing blow, sinaksak siya ni El Corvo, dahilan para matalo siya sa laban. Habang dumudugo si Chris sa sahig, hinawakan ni El Corvo si Vicente at kinaladkad siya papunta kay Elisa, at pilit siyang pinaamin habang hinihila ang dalagita papalapit sa crusher. Alang-alang sa anak, mangyak-ngiyak na inamin ni Vicente ang lahat. Inamin niya na inutos niya ang pagpatay sa kanyang ina dahil sa selos, at si Chris ang kanyang tunay na ama. Habang si Elisa ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa mga grinding gear, ang sugatang si Chris ay sumigaw na ihagis niya ang diamond necklace sa makina. Ang napakatigas at pure na mga diamante ay naging sapat upang i-jam ang mga gear, at ang conveyor belt ay huminto sa huling segundo.
Nang tumalikod si El Corvo para itulak ang sugatang si Chris, nakita ni Vicente ang kanyang huling pagkakataon para makabawi sa kanyang mga kasalanan. Sumugod siya kay El Corvo, itinulak silang dalawa sa gilid papunta sa lupa, at isinakripisyo ang kanyang sarili para iligtas si Chris at ang pinakamamahal niyang anak na babae. Wala nang nagawa si Elisa kundi ang umiyak na lang, at ang kanyang puso ay punong-puno ng magkahalong pagmamahal at puot sa lalaking nagpalaki at nagtaksil sa kanya. Ngayon, ang tanging magulang na natitira sa kanya ay si Chris, na ngayon ay nasa bingit na rin ng kamatayan. Sa sumunod na eksena, makikita si Elisa na bumisita sa puntod ng kanyang ina, at nagbigay ng mga bulaklak sa kanya. Hindi siya nag-iisa dahil kasama niya si Chris, na himalang nakaligtas sa kanyang mga sugat. Sa tahimik at mapayapang sandaling yun, tumingin si Elisa kay Chris, at sa unang pagkakataon ay tinawag siyang ama. Sa huling eksena, ipinakita ang abandonadong pabrika kung saan ang katawan ni El Corvo, na nakahiga sa tabi ng bangkay ni Vicente, ay misteryosong naglaho na nagpapahiwatig na merong part 2, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro